Hay nako, napaya itong si Soto. At Ping Lacson, lumubog sa kinauupuan niya. Sa kahihiyan siguro. No? Bakit? Sa privilege speech po ni Senator Marcoleta, ni real talk sila. O ba tahimik kayo ngayon? Di kayo makaimik? Ha? Okay, sasabat pa yan. Sasabat yan dun sa mga iba't ibang media. Tatawag sila ng kakampi sa media. Diba? Yan naman kayo eh. Diba? Nagtatago kayo sa likod ng media dun sa maraming tao na ipagkatanggol kayo. Puro mali naman ang katwiran. Diba? O ngayon, nabanggit na ang tapang ni Senator Marcoleta. Sabi niya, hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Sinabi niya, sige nga Lacson, sabihin mo yan. Syempre, di mo sabihin yan. Bakit? Ang nagpanalo sa'yo, pinsan buo niya eh. Di ba? Si BBM, tama ba? Hindi mo kaya sabihin yan. Di ba parang conflict of interest? Ha? Tapos, hindi mo lamang idepensa ang senador. Gusto mo, ikaw lang ang senador na magaling dyan. Hindi naman namin nakikita. Kasi kung talagang yung institusyon nyo, may paggalang ka bilang isang senador, hindi lang ikaw idedepensa mo. Tulad ng ginawa ni Chis Escudero, dinepensa niya ang karapatan ng mga senador. Tama man o to, mali, may due process. Etong si Lacson, tila yata parang, totoo lang parang tila yata parang pinababayaan niya na ganituhin ang mga senador. Pag binanggit yung pangalan, okay, walang sumpina. Pag pinanggit si Romualdez, isubina kagad yan. Napaghahalataan po kayo, insurance. Yung isa pa, si Boy Tanga. Oy, Boy Tanga. Si Boy Tanga yun eh. Diba? Ikaan niya. Ipaliwanag mo yung delikadesa. Hindi doon nasagot yung delikadesa. Bugok tayo mo, debatihin mo ako. Subukan mo debatihin ako. Tawagin mo na. Oy, Boy Tanga. Tawagin mo na ang pinakamagaling mong kakampi sa buong buhay mo. Magtawag ka ng professional. At higit sa lahat, magtawag ka ng relihiyon mo, pastor o anuman, magtawag ka ng 3. Para mapasabak tayo sa debate, gugo ako. Titignan natin kung ano yung argumento mo. Maniwala ako sa'yo. First 3 minutes sa pagsasalita ko, tatalunin kita. Tignan mo paano ako gumamit ng mga words na paano ka maipit. Patutunayan ko sa'yo na eng ka. Di ba? Eng eh. Di ba eng yun? Di ba? Ito, dumako tayo sa bibigay tayo ng reaksyon dito sa ating tatalakayin sa video ito na kung saan nag-speech po si Marcoleta at ito na po talagang reveal na. Hindi talaga sila maniniwala dito kasi ayaw na tanggapin na yung idol nila si BBM, kahit makasalanan na yung pinsan niyang si Tamba, ay hindi na tatanggapin na makasalanan yon. Alang-alang kay BBM. Ganyan nilang dinodiyos yung mga yan. Pakinggan nyo yung Diyos nyo na si Romualdez. Eto, Diyos nila to eh. Ay, naku, sarap. Teka lang ha. Basta, tingnan nyo paano binalasubas. Pahiya si Lacson dito. Halos lubog ang kinauupuan mo. Diba? Lumubog ka sa kinauupuan mo. Huwag kang magsasalita sa social media na para bagang pinatutunog mo na para ka ba nangihikayat sa mga tao na apihin ang institusyon ng Senado. Hindi mo lamang ipagtanggol. Hindi naman yung mali ipagtatanggol mo eh. Yung kabuuan ng Senado na dodongisan na gusto mo ikaw lang ang magaling. Yan ba ang isang investigador? Ang kilala kong leader talaga sir, hindi ganyan. Di ba? Wala kayong ito na. Pakinggan nyo mabuti. Tamaan na ang Diyos nyo na si Romualdez. Tsaka si Pepsi. Sir Rodante Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Tama. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ayusin ayaw na ayusin ng tempore pati ng Blue Ribbon. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan dapat inaayos niya yan. Wala siyang pakialam doon. Ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya.
Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pagkikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi, niluluto lang nila yan. Niluluto yan, sir. Napaka-aso niyan. Nagpapaka-aso yan. Si Pepsi. Nagpapaka-aso yan si Pepsi. O, sino Pepsi? Wala lang, trip ko lang. Yung kapitbahay ko, pangalan Pepsi. Nagpapaka-aso siya doon. Ano ka ngayon? Ha? Kahit hamunin ko kayo ng debate, hindi kayo mananalo sa akin. Pag natalo nyo ako sa isang debate, hindi na ako magpapakita kailanman. Sabihin ko sa inyo, take note, ha? Take note, ang pinagmamalaki ko lang, kabisado ko ang buong Biblia. Hindi ako nagayabang. Gusto nyo testing nyo ako sa live? Ha? Nag-live na ako before. Bago ako, 6 na buwan nakalipas, nag-live ako. Sabi ko, magtalata kayo ng Biblia, sasagutin ko kung anong talata yon. Ha? Wala akong hawak na Biblia. Ha? Anong talata yung ganito? Nakabisado ko lang, kababasa ko. Kaya dahan-dahan kayo. Dahan-dahan kayo. Lalo ikaw, boy engot. Niyabang ko lang sarili ko. Niyabang ko lang, pasensya na kayo. Para naman sila, medyo, kakaiba to si Kaalaman. Tuloy. Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon. Kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 20... Ganyan naman laban yan, Lacson na yan eh. Oh, ganyan laban yan. Sa social media ka lang malakas. Pero sa aktual, huwag kang magpanggap na malakas ka. Sir, ang layo ng edad mo sa aming mga vlogger. Pero mas mukha pa kaming marunong. Hindi mukha. Mas marunong pa kami sa'yo. Sir, maniwala ka sa akin, sir. Sige nga, sir. I-challenge kita. Ipatawag mo dyan si Romualdez dyan mismo sa Senate. Aabangan namin sa susunod na pagdinig. Pag hindi mo pinatawag yan, sir, isa lang ibig sabihin, sir,
tuta ka. Tuta ka. Ha? Ni Tamba. 25. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Hindi sir, hindi makikinig si Lacson yan, saka si Pepsi. Alam niyo bakit? Ha? Diyos nila si Romualdez eh. Ginudiyos nila si Romualdez. Sinasamba po nila yan. Maniwala ho kayo sa akin. Diba? Diyos nila yan. O, kung hindi mo Diyos, ipatawag mo. Hindi mo kayang patawag yan kasi nga Diyos nyo yan. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sapagkat kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Okay. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent. Sapagkat, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Uy, huwag niyo bagitin yan! Huwag niyo bagitin po yung Diyos nila! Mga pagano to mga to eh. Sumasamba sila sa Diyos-Diyusan eh. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Takot dyan! Si Pepsi sa si Lacson po. Present po yan. Bakit tumahimik kayo dyan? Ha? Tabi siya sabihin, takot kayo. Takot kayo kay Romualdez. Di ba? Bakit? Hindi lang sa trabaho. Yung buhay nyo siguro iniingatan nyo. Wala namang kwenta yung mga yan eh. Wala namang kwenta buhay yun eh. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Yun! Pinaka-highlights! Panalo na! Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingay! Panalo tayo! Ano kayo ngayon? Ha? Si Orly, hintayin nyo. Wala kayong lusot. Ipagtakpan nyo pa yan. Okay. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Natatakot eh. Tinakot yan. Nabigyan ng basura yan. Tsak, nabigyan ng basura yan. Okay, tinakot. Para mga siguro, inala ko lang. Matras ka na. Bakit? Yung kinalaban mo, yung Diyos. Diyos Romualdez sa kinalaban mo. Yeah. Doon sa right side po, ayan po yung
ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Sir, alam na talaga ni Lacson yan. Alam niya po talaga yan. Kaso nga lang, alyansa siya, pinsan ni Tamba ang nagpanalo sa kanya na si BBM. Malaki utang na loob niya, sir. Conflict of interest, sir. Siya ang may conflict of interest, sir. Yung Lacson na yan. Kaya kahit anong paliwanag yun yan, sir, alam naman niya talaga yan na pwede naman yan at may oath naman sa Senado. Kaso, patutunugin niya sa taong bayan na siya magaling. Siya lang ang magaling. Para lumitaw nga naman, hindi ko alam eh. Kung ito tatakbong presidente pa ulit eh. 800,000 lang boto na ito eh. Tumakbong presidente. Lumaban kay Vice President yata, lumaban kay Sara. Presidente. Di ba tinakbo niya presidente? Kulelat eh. Ewan ko, baka ano lang yon, scripted lang yon, yung pagtakbo niya. No? Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Totoo yan. Iabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosolin nyo sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Yari ka ngayon. Nagpakasangkapan ka sa mga yan eh. Diba? Yung abogado na yan, nagpakasangkapan ka dito kay Pepsi, pati dito kay Lacson. Hindi naman dyan, hindi naman sa kanila, no? Kung sino man sa inyo, kung sa abogado na sino kumausap sa'yo, bakit natakot ka? Mas dapat na naig ang katotohanan sa puso mo, ma'am, kesa umatras ka at sinabi mo hindi ka na pumirma dyan. Para mo nilaglag, para mong kinampihan yung mga tao nangangailangan ng katarungan dahil yung mismong nakurakot na pamahagi na sa iba't ibang congressman. Para mong kinampihan, ikaw ang susi dapat. Bakit? Yung mga uto-utong mga vlogger nagpapaniwala na mabisa daw notaryo. Palibasa, wala silang alam eh. Kaya nga yung mga vlogger dyan, vlogger-vloggeran lang kayo, dito lang kayo marunong. Inahamon ko kayong debate. Magsabay-sabay na kayo, magsama na kayo ng pastor nyo. Ako lang mag-isa. Oh. Sige na, debate tayo. Partida, hindi ako magdadala ng referensya. Sarili ko lang dala ko. Yun lang kaya ko ipagmalaki. Pagkat ginagamit po niya yung opisina na yun, pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Hindi alam ni Lacson yan. Si Marcoleta pinuntahan pa yan, pinituran 24/7. Ibig sabihin, 24/7, ano yan? Convenience store? Hindi natutulog yung abogado? Pirma na ng pirma? Notarize na notarize? Nagnotararyo? Ibig sabihin, may pagkakataon na sekretary ang pumipirma. Ngayon, may book doon sa pirma na yon, in-stamp pa. Tapos itatanggi niya, hindi siya. Ang masama nito, alam naman ang notary na to, walang visa,
kasi nakapag-vote sa Senado at tinanggi, alam nila kung bakit tumanggi yung sinakyan ni Sylvester. Ito ni Erwin Tulfo. Di ba? Sinakyan. Oh. Ang hihina nyo. Ngayon, bendalo. Sige nga. Kung may dapat ibendalo, yan yun. Bakit? Alyansa ka rin kasi. Alyansa rin to si Erwin eh. Malaki utang na loob neto. Bakit siya nanalo? Huwag mo sabihin na wala ka utang na loob. Sige nga. Ipatawag mo si Romualdez kung wala ka utang na loob. Dapat ikaw ang una nag-i-initiate niyan. Bakit? Inasahan ka namin ng matagal na panahon na kapag may mag-asawa na pinagbabati nyo, sumbungan kayo ng taong bayan. Pag sinabing Tulfo, sumbungan ng mga naaapi. Ngayon, ang naaapi, taong bayan. Bakit? Linggo-linggo may baha pag muulan. O ngayon, ipatawag mo yung dapat patawagin, ba't di mo kayang gawin? Ha? Sige nga. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit, hinayaan niya kung sino man ang taong iyon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Bakit kaya ibang ito, pera sa ibang Pilipino, alam ko Pilipino matatalino pero ba't yung iba sa ating mga Pilipino na nambabas kay Marcoleta, bakit ang hina naman kukote? Kayo ba, wag kasi iwasan nyo kasi uminom ng energy drink sa umaga. Ha? Matuto kayong natural lang. Tuturo ko kayo para maging matalino kayo para makabisado kayo. Kasi nakakakabisado sila yung elementary pa. Ako nakakakabisado ako kahit ganito edad ko Turo ko kayo para maging matalino kayo Kumain kayo sa umaga ng sapat. Mag-exercise kayo, magpa-araw kayo. Huwag kayo puro hilata, tatamad-tamad. Di ba? Para yung utak nyo, yung brain cells nyo, mag-contribute ang energy, pumalo sa hormone lahat na tumalino kayo. Imagine ninyo, notarize, hindi mo pa maisip, lubos nyo maisip, na ikaan niya, paputol-putol, sinasabi ng tinuturuan ni Marcoleta, ganun sila mag-isip, napakababaw. Oo, napakababaw. Hindi nila kaya mag-isip ng malalim kasi nga walang inaalmusal. Totoo. Pupusta ako sa inyo. Kalahati sa inyo, hindi kayo nag-aalmusal, no? Oo. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Okay. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nilalahat. Bayaran media talaga itong mga to no? Ang titigas sa mga pagmumuka no? Talagang gusto nila, safe sila. Oy, presidente ng Pilipinas nakaupo. Nakasanayan kasi nila matagal na panahon Tama si Bayani Agbayani. Yung mga nangungurako sa atin, mga nagpapahirap sa bansa natin, iisa mga apelido. Tapos yung mga hype man nila, iisa pa rin yung mga pangalan ng kumpanya nila. Wala sila ibang ginagawa, kundi i-hype yung mga Diyos nila, i-hype yung mga idol nilang politiko, nagpapakaaso sila doon, kahit yung mga Pilipino kawawa naman. Di ba? Wala silang pakialam. Yung sarili sipura nila, inaasikaso nila. Kasabot sila ng mga politiko, yung mga bayarang media. Totoo, wala silang pagmamalasakit sa bansang Pilipinas, mga kamunti. Yan ang sasabihin ko sa inyo.
ang may pagmamalasakit lang sa bansang ito, yung laging madalas na inaaway at laging madalas nakikipag-away, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta at ang iba pang mga senador na inaapi. Di ba? Sa inyo, hindi kayo nakitaan namin ng ganyan. Huwag kayong magpanggap. Hindi namin, kahit anong sabihin nyo, anong husay nyo, kayo mga pinklawan, mga dilawan, hindi umayos ang Pilipinas noong pa man. Dahil kung naging mabisa kayo, dilawan kayo, noong pa man ang Pilipinas, nasugpo nyo na ang korupsyon. Sa madaling salita, dumaan na ang ira nyo hanggang ngayon, hindi nyo kayang lutasin. Meaning lang nun, wala kayong bisa sa Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari sa statement ni Vizcaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ano iba? Halos lahat dyan natatakot. Nasanay kasi sila nung araw, pag kinalaban mong politiko, dalawa lang makikitanan mo. Gigipitin ka kung sa trabaho ka, pangalawa, yung buhay mo nanganganib. Di ba? Etong mamang ito, lalaban to. Pag binangga nyo to, tandaan nyo, lalabas ang malaking pader. Gigibain ang dakilang imperyo ng Diyos-Diyusan ng Malacanang. Walang iba, kundi si Romualdez. Ako, malaking pader na rin ako eh. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Okay. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Hindi nag-iimbestiga yan si Lacson. Lacson, wag mo sa amin ipamukha nag-iimbestiga ka. Dahil kung nag-iimbestiga ka, tatandaan mo, uunahin mo yung mga pinangalanan. Ganon kahit sa barangay man. Sir, hindi mo pinapatawag yan. May tatawag ka pa kay Saldi, implement, may tatawag siya, huwag din patawag si Saldi, nangangailangan, ngayon ka magbendalo. Di ba? Hindi mo pinapatawag yung mga yan. Ang Diskaya lang inaano mo. Pati Henry, dyan umiikot, nagpapakagaling ka dyan. Nagpo-post sa social media mo, kala mo, galing-galing mo. Di ba? Akala ng Lacson na itong galing-galing niya. Di ba? Antindi mo, baka tahimik yung best friend mong si Pepsi. Hindi mo, joke lang. Hindi mo pala best friend yun. Nakikipagplastikan lang. Wala akong binabanggit na pangalan, ha? Baka mag-react ka na naman. Natutunan ko yan kay Soto na walang binabanggit na pangalan. Bunti ka naman, bakit Pepsi? Dalawang klase kasi Pepsi. Una, yung kapitbahay ko, pag talaga nagkakabiroan kami, tawag namin Pepsi sa isa't isa. Hoy, Pepsi. Di ba? Yan. Yung isang Pepsi, idol ko yon. Si Pepsi Paloma. Idol ko yon. Talagang napakaganda niya. Sa susunod maglalagay ako nito ng picture niya, Pepsi. Papaprint ako. Maglalagay ako ng picture niya, Pepsi. Tapos, mga idol ko yan si Pepsi. Sino ba ba? Yung mga, yan, mamaya na, tuloy natin to.
Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no, na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI. ICI na yan, wala ko kwenta-kwenta. Diyos ko po, 3 linggo na ata tinayo yan. Andun pa sa mga flood control ni imbestigahan pa. Anya may ghost project. O ano naman kung may ghost project? Alam na namin may ghost project. Ang hinahanap namin yung tao. Nahanap na namin. Kaso itong mga nagpapakaaso sa Diyos nila, hindi nila mabanggit-banggit, hindi mapatawag, kaya hindi matapos-tapos yung investigasyon. Kung pinatawag nyo si Tamba, Lacson, Soto, tapos na ang investigasyon na yan, may nalaman ako sino. Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Wala siyang pakialam dyan, sir. Wala siyang pakialam dyan. Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigan Bayan, at kahit sinong otoridad. Wala sila makukuha sa Senate. Habang nakaupo yan si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, maniwala ka sa akin, mas bumagal ang investigasyon mula nang umupo ka. Tanggapin mo sa hindi. Yun ang nakikita mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mula Apari hanggang Hulo. Yan ang namin nakikita. Tandaan mo yan. Pati mga PWD, mga senior citizen, yan ang nakikita. Ang bagal mo sa Blue Ribbon bilang chairman. Pati mga Gen Z. Mga Gen Z, tama po ang mga damdamin nyo. Tama po yung mga pinupost natin sa social media. Na yan mga yan, humina ang investigasyon dahil may pinagtatakpan yata sila na kanilang Diyos na malapit na nilang sinasamba. Ay mali, sinasamba na pala. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na sige, Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, na ang mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28. May papaniwala kasi kayo kay Lacson. Po, ang bagong pasimula. Sabi nila ni Tito Soto. May tagline sila. Ginawa yata ng mga vlogger yun o sila mismo ang tagline nila yon. Ang bagong eto na ang pagsisimula. Teting naman. Maghuhukom na ngayon kayo magsisimula. Ang tagal nyo na nakaupo, ngayon kayo magsisimula. Mga kababayan, huwag kayong palilinlang. Mga millennial, nanay tatay, huwag kayong papalinlang. Lalo mga taga-OFW, huwag kayong papalinlang. Iba sinasabi ng mga to. Iba espiritu ng mga to. Tandaan nyo, iba espiritu ng mga to. Ang espiritu nito, dalawa, hati. Isang pag-iimbestiga sa flood control, isa sa Diyos nila, na si Bonjing. Tandaan niya. 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo
at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Anak ng teteng ka, yung Orly na nga hindi mo pinakinggan duda pa kayong dalawa ni ano Pati si Sylvester Di ba? Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? 28 ba? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Hindi kasi nag-aalmusal yung mga sir kaya hindi makaunawa. Hindi nila maunawaan yan, sir. Kahit anong pag-aaral nila, sir, tandaan nyo, sir. Sir Dante Marcoleta, Senator, hindi nila maunawaan niya. Pakiramdam nila, pag binasa mo, kino-coach niya, kino-coach mo. Sir. Ganyan talaga, sir, yung mga yan. Ang tawag diyan, mga mapalalo, mga mapapaimbabaw. Di ba? Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference Parang na lumilitaw, kinots ko Sabi ba naman nagko-comment dyan, Oy, ito yung mga siraulong vlogger, na mga loyalista, pati ibang makakakamping ka. Alam mo, sabi nila, yung mga tawag abnormal na nila, tigil mo yan, Marcoleta. Hindi yan ang usapan. Usapan yung asawa mo, paliwanagin mo. Biruin mo, hindi nag-iusapan yung flood control. Matindi to mga kakamping na to. Huwag yung pagkatiwalaan niya, mga kababaya. Iba espiriton dala ng mga yan. Ang espiriton dala nila, yung tumukso sa Panginoong Hesukristo dun sa ilang. Yun ang taglay nilang espiritu ngayon. Kaya huwag niyong papalin lang, mga kababayan ko. Isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado. Iniisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisang nga ako Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary court. Magiging malapit na maging Diyos din yan ni Lacson Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin dahil sa interparliamentary courtesy? Yan. Tapos yung sinabi ni Erwin Tulfo, hindi niya sinaway. Na minsan bendalo. Dapat sinaway mo yun Bakit di mo sinaway? Kasi papapor sa inyo. Pag isang batas papapor sa inyo, hindi sasawayin. Pag isang ikalalabag pala ng isang batas, hindi sasawayin. Pero pag nasa batas na hindi papapor sa inyo, sasawayin mo. Ganyan po yan mga yan. Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yan po yung aking ikinasasama ng loob Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin?
Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po ay masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan. Ouch! Sakit! Sakit, Lacson! Ang sakit, Pepsi! Pepsi! Ang sakit! Mas credible! Tapos hindi mo paniniwala, wala kayong sapat na ebidensya para hindi paniwalaan si Orly. Mas matibay ang ebidensya ng mga Marine. Huwag niyong habakin ang mga Marine. Tandaan mo yan. Ping! Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Pepsi. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kesa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po. Yon, kitang-kita nyo, tapang Rodante Marcoleta. Yan ang Senator Rodante Marcoleta. Salamat po ng napakarami sa inyo. Ito yung reaction video natin. Pag puna sa kanila, mali ay punihin. Pag mali, banatan, punahin. No? Isang pag-aaral ito na marami kayong matututunan. Isang magandang ibabalita sa inyo na kaya natin ipaliwanag na mas higit sa talino ng dalawang unggoy na nagpapakaaso sa kanilang Diyos na si Tambaloslos. Salamat po ng marami sa inyo.